Talagang kapag tumatayo ko dito, talagang grabe ka ba? Talaga. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagdating sa labas, ang tigas ng mukha ko na magsalita. Pero pagdating dito, ibang klase talaga yung mga pinupuspos po ng banal na Espiritu ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino ba yung ano po dito? Mga may dalang cellphone? Charger. Mga keyboard ng charger. Alam niyo po ngayon, 2025. Last year, marami yung nalubat. Diba? Marami po yung nalubat. Mayroong nalubat, mayroong ano, di ba? Tayo po mga mananampalataya. Lalo po pagka ang ating mga cellphone ay nalulubat, nagkukumhog po tayo para kumuha ng charger. Yan. Kaya, ngayon po, mga kapatid, pag-uusapan po natin kung paano ba natin palakasin ang ating buhay spiritual sa Diyos. Manalangin muna tayo bago po tayo simulan. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, na ginamit mo po ang simbahan ito, Panginoon, na maging isang power bank upang ma-recharge, Panginoon, ang mga mananampalataya na nagkakaroon, Panginoon, ng panghihina upang lulupaypay sa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ngayong 2025, Panginoon, ay dalangin po namin na maging loaded po kami, full charge po kami. Pang sa ganon, ay patuloy po kayong magpuri at magpasalamat sa iyong pinakamataas na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Umupo na po tayong lahat. Mga kapatid, ngayon po pag-uusapan po natin ang mga tatlong bagay. Pero ito po, ang ating title po. Ayan. Alam niyo po, kanina ko pa pinapakinggan yung mga kanta. Ay parang andun na yung ano eh. Parang gusto ko nang umuwi. Parang gusto ko na mag-closing prayer. Tingnan niyo po kung natatanda niyo yung mga kanta. Makikita niyo po yan kung ano yung topic. Parang hindi ko alam kung incidents ito o talaga nangusap po ang ating Panginoon sa mga aawit natin. Ang title po natin, Plug into the Power. At babasahin po natin ang ating Biblia. Yun po. Yung Bible po natin, wala dyan, hindi ko isinulat dyan. Buksan po natin ang ating Biblia sa Acts 4:31 to 33. Tatlong talata lang po ito para mabilis. Yan. Kailangan natin. Tayong lahat para sa paggalang po natin sa ating banal na salita. Sabi po dito sa Acts 4 verse 31 to 33, basahin ko na lang po sa Tagalog. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila. At silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. 32. Ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. 33. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus at sumaka nilang lahat ang dakilang biyaya. Doon pa lang po sa talatang ito, po tayong lahat, ay napakalinaw na kung ano po ang patutunguhan ng ating mga pag-uusapan po ngayon. Lahat po tayo ay kailangan ng Diyos.
God's power. We need His power to live the Christian life. Amen? Kailangan po natin yan. Sabi ko nga kanina, kung tayo ay may mga cellphone at umalis po tayo, pag nakita natin lubat na, kung saan-saan po tayo naghahanap. Kahit tayo po ay pumunta sa mall, maghanap ng charging, talagang hinahanap po natin yon. Kailangan natin ang kanyang kapangyarihan para madaig ang kaaway sa atin, ng ating kaluluwa. Amen? Kapangyarihan ng Diyos para madaig po natin para sa ating kaluluwa. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos para abutin ang mga taong tumatalikod sa katuwiran. Marami po sa atin, mga kapatid, ang tumatalikod sa katuwiran, sa biyaya ng Diyos. All the power we need is available to us. Lahat ng power, lahat ng energy ay available po para sa ating lahat mula sa Diyos. Paano po natin makakamtan the great power ng Diyos? Paano natin makakamtan? Mayroon po akong mga minamahal, mayroon po akong tatlong paraan, mayroon po tayong tatlong paraan para makakunik tayo sa Diyos. Tatlo lang po ito. May limit ako. Sige. May tatlong paraan. Ito po. Ang unang paraan po, plug into the power of prayer. Number 1 po yan. Yung mga kanta natin, tingnan niyo po dyan, i-remind lang natin kung tama po yung sinasabi ko. Pag tama po ako, ililibre niyo po ako. Yung mga, pag tamama. And when they had prayed. Alam niyo po, ang tinutukoy po dito si Apostol Pedro at si Apostol Juan. Dito sa gawa. Sila po yung masigasing mag-pray. Nag-pray po sila. At ang apostol na to, ang mga apostol nito ay puspos po sila ng Holy Spirit. The place was shaken. Alam niyo pa, pag nagpipray sila, talagang doon sa kanilang lugar na pinagpiprayan, talagang nayayanig. Pagsama-sama. Alam niyo mga kapatid, pag tayo po ay nagpipray na sama-sama, nayayanig po ang kaaway natin. Nayayanig po ang kaaway natin. Sama-sama. May pagkakaisa na nagpipray. Sa isang pamilya, pag nagsama-sama na magpray, ay talaga naman po na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Bakit nayayanig? Dahil napupuspos sila ng banal na Espiritu. Makapangyarihan po ng dasal. Ito po yung una. Prayer. Para po makakunik po tayo sa power ng God. They were all filled with the Holy Spirit. Okay? Habang nagpipray sila, ang mga apostol na to, ay talagang puspos po sila ng Holy Spirit. Tayo rin po mga kapatid, kung tayo po ay nagdarasal, tayo ay taimtim na nagdarasal, ay napupuspos din po tayo ng banal na Espiritu. Nakakapagsalita po tayo ng napakaganda, napakasarap na salita. Dahil nakikita po natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sa binasa po natin sa verse 31, ulitin ko po. Pagkatapos nilang nanalangin, niyanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag
na may katapangan ang salita ng Diyos. Di ba mga kapatid? Habang nagpipray po tayo sa ating kapwa, sa ating kapwa mananampalataya, nakakapagsalita po tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Nakakapagsalita po tayo. Naihahayag po natin kung gaano po kadakila ang Diyos. Kung gaano siya makapangyarihan. Inihahayag po natin sa ating kapwa mananampalataya. Doon sa prayer. Napakahalaga po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos doon sa prayer. Napakalinaw po mga kapatid, ang mensaheng ito na ang lakas galing sa pamamagitan ng prayer ay kapaki-pakinabang para sa atin lahat. Prayer. Isa po yan doon sa ating paraan para po makakulik po tayo sa power ng ating Panginoon. Next. And when the disciple asked the Lord to teach them to pray, babasahin ko po ang basahin po natin ang Lucas 11 verse 1 para makita natin. Sabi po dito, siya'y nanalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Di ba mga kapatid, tayo rin po, habang tayo nananalangin, ay tayo po ay hingi ng tulong sa Diyos kung paano tayo manalangin. Napakahirap po yung panalangin na tayo-tayo lang. Kailangan po kumuha po tayo ng gabay. Kumuha po tayo ng paanyaya ng banal na Espiritu sa Diyos. Kasi kung hindi tayo kukuha, mahirapan po tayong manalangin. Kung ano-ano lang ang pumapasok sa atin. Minsan nasusubukan po yan manalangin. Nabigla-bigla. Kung ano-ano rin pumapasok sa isip ko hanggang hindi ko na matapos yung panalangin ko. Yung pala iba na. Subalit pagka tayo po ay humingi ng tulong sa Diyos, ay ipagkakalob po niya sa atin kung ano ang ating ipapanalangin. Yung tamang salita, tamang pagbigkas, at kaaya-ayang panalangin para sa atin at sa ating pamilya. Amen? Humingi sila ng tulong. Humingi sila ng turo. Nagpaturo sila sa Diyos. Alam ko po, pagdating sa Luke, kung titignan niyo po kayo na po ang magbasa, kung ano po ang itinuro ng Diyos para manalangin, para sa kanilang panalangin. Prayer brings the power of the Holy Spirit. Dahil sa panalangin, mapupuspos sila ng banal na Espiritu. Tayo rin po. Dahil sa ating panalangin, mapupuspos tayo ng banal na Espiritu. Sino po ang hindi nakakaramdam ng ganun? Pag nananalangin. Hindi pwede naman nalangin lang tayo. Kailang Diyos, ang banal, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Sa tingin niyo po, ano po ba yun? Effective po ba yun? Hindi. Dahil hindi po nanggagaling sa puso. Hindi nanggagaling sa kaibuturan ng inyong puso, sa inyong isipan, ang mga panalangin. Napakahirap manalangin na bigkas ka ng bigkas. Kung ano-ano na lang ang ipapanalangin mo. Pagkatapos, masasaktan ka pag hindi binigay ng Diyos. Di ba? Sino po magsasabi sa akin ngayon na hindi sila nagtatampo sa Diyos? Pag nananalangin sila at hindi pinagkakalob sa kanilang panalangin. Napakatagal, Panginoon, ng mga hinihiling ko sa iyo. Paano kasi?
ang hiniling natin, puro bagay. At yung hiniling natin ng bagay para sa sarili lang natin, walang purpose. Pag hihiling po tayo sa Diyos, mananalangin tayo sa Diyos, kukoneksyon tayo sa Diyos, ay dapat may purpose. Hindi lang para sa pang sarili lang natin. Bagkus para sa kapakanan ng ating kaluluwa at ang mga kaluluwa na nasa paligid natin. Amen? Ganyan po ang nais ng Diyos. Ganyan ang gusto niya. Pagkakaisa, pag-iisay niya yung kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga tao. The people of God wants to unite. Wants unity. The unity. Amen? Parang ano lang po yan, walis tingting. Madaling araw, nagigising ako. Nagwawalis ako doon sa mga kulungan ng aso. Walis ako ng walis. Hampas ako ng hampas. Hindi ko alam, gutay-gutay na pala yung walis. Hindi naipon yung mga dumi, mga damo. Kasi nawatak-watak. Kaya ang ginawa ko ulit, inipon ko ulit yung walis. At tinalit ko. At doon, nag-ipon ko ulit yung mga damo. Amen? Ganun dapat. May pagkakaisa. Dahil yan po ang nais ng Diyos. Kung gusto mong maipakita na malakas ka, naka-charge ka sa Diyos, ganun po ang gawin natin. Lahat tignan po natin kung ano ang mga damdamin ng iba. Tingnan po natin kung ano ang nararamdaman ng ating kapwa. Pray. Marami akong nakikita sa Facebook. Talagang ang pinakamakapangyarihan daw na salita ngayon ay yung prayer. Pag hindi ka marunong mag-pray, wala ka. Lahat ng ihilingin mo, hindi pagkakalob sa'yo. Dahil wala kang prayer, malayo ka sa Diyos. Amen? Gusto niyo ba yon? Malayo tayo sa Diyos? Hindi, di ba? Hindi natin gugustuhin malayo sa Diyos. Kaya kailangan natin ng prayer. Amen? Tahimik ka. Okay? Next. Prayer brings boldness in telling others of Christ. Parang nasasabi ko na nauuna na. Diba? Prayer. Doon natin ipapakita kung ano nga, kung sino nga ang Diyos. Kung sino nga ang tunay na Diyos. Kung sino nga ang ating Panginoon. Doon sa prayer. Sa buhay natin, makikita nila yan. Hindi naman po yung pakitang taong prayer. Kasi mayroong nagpipray, tapos gusto nila maraming tao, wow, banal. Pero hindi natin alam kung ano ito nagpipray. Yung sinseridad na prayer, pagpipray, ang dapat nalang makita sa atin. Doon pa lang, nasasabi na natin doon sa ibang tao kung sino ang Diyos, kung sino si Kristo, kung sino ang Diyos natin. Maipapakilala natin ang Diyos na kilala natin sa mga tao na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Next. Ito po, sa ikalawang ano po natin. Plug into the power of love. Ito po, gusto ko, kaya ko isinama po ito. Kasi kung babasahin po natin, ulit. Kung babasahin po natin ulit, sabi po dito, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing
kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-ari ay para sa lahat. Alam niyo po dito, sa salitang ito, pumapasok po talaga ang pagmamahal. Pagmamahal natin, iba naman yung pagmamahal ng Diyos. Kailangan mayroon tayong pagmamahal. May sarili tayong pagmamahal. Dahil binigyan tayo ng pagmamahal ng Diyos, gamitin din po natin ang pagmamahal na yan para sa ating kapwa mananampalataya. At yung mga hindi pa mananampalataya. Sabi po dyan, they were of one heart and one soul. May isang puso, isang kaluluwa. Christian fellowship in the church is built on love. Maraming Kristiyano ngayon, maraming churches. Most of all churches ay itinayo sa pagmamahal. Maniniwala po ba kayo hindi? Tanungin niyo po si Pastora. Kung itinayo at si tatay, gusto ko i-example na lang po to kasi sa atin to Gusto ko lang idiin. Naitayo ba ang church na ito nang walang pagmamahal? Dahil sa pagmamahal? Naitayo ba nila ito na kanya-kanya sila? Si Tatay Lito at Pastora? O sige, doon ka sa kanto na yun. Dito ako sa kanto na to. Paano magkakaroon ng building na ito? Paano magkakaroon ng church na ito kung walang pagmamahal na binuo? Yun po ang nais ng Diyos. Pagmamahal niya, pagmamahal natin, pagmamahal ng ibang tao, pagmamahal sa ating kapwa, ay may itatayo po, na magkakaroon po ng isang matatag na church. Amen? Yan po ang nais ng Panginoon. Isang matatag na church. Tingnan niyo po, napakarami. Puno, kunti na lang. Hanggang sa taas. Dati halos 4 lang doon, 6, 7. Pero ngayon napupuno. Dahil nakikita natin na ang church na ito ay tinayo na may pagmamahal. Amen? May pagmamahal. May pag-aaruga. Kaya ito, parami ng parami. Susunod na panahon, susunod ulit na kung sino man ang mag-preach dito, dapat ganito pa rin. Dapat parami ng parami. Huwag po natin titignan kung sino ang nakatayo dito sa pulpito. Huwag natin po titignan. Kung sino. Susunod na buwan, si Pastorani na naman yan. Manunod muna ako ng sine. Pero lang po mga kapatid, kung mayroon po talaga tayong mahalagang bagay, una-una na in-schedule. May ano naman yun, may ano ba yung tawag doon? May sidekick pa naman yun. Pero hanggat maaari na wala tayong in-schedule na pupunta natin, tayo po ay makipag-isa sa mapagmahal na church. Amen? Palpakan po natin ang Panginoon. Huwag kayong masyadong seryoso. Kasi hindi po ako nagagalit. Talagang ngayon, lumalakas po ang boses ko kasi hindi ko alam. Epekto ata ito nung iniinom ko na na Mustika Dua. Or tingnan niyo po yun, God's Crown ang pangalan nun. Mustika Dua. Opo. Kasi na-regulate niya talaga yung aking yung blood pressure at saka yung kamay ko namamaga yan, hindi ko maiganyan. Hindi ko maisuntok kay Ma'am Lourdes kasi masakit Pero ngayon naigaganyan ko na po. At
mayroong ginamit ang Diyos. Hindi ko na sasabihin, may ginamit ang Diyos na para ito ay maging maayos. Pagmamahal. Kung hindi pagmamahal ang nakikita natin doon, hindi papaalam sa akin yun, magdusa ka. Ako lang maging maayos. Ganyan po ang pagmamahal ng church. Okay? Next. Alam niyo po, sa totoo lang po, lahat ng mga Kristiyano na may nag-i-effort, anak ng Diyos, na masigasig, nagkukumahog na maglingkod, ay wala pong halaga yan kung walang pagmamahal. Ito po yun, mga kapatid. Maniwala po kayo sa Diyos kasi siya po yung may sabi niya. Lahat ng effort ng mga anak ng Diyos ay mawawalan ng halaga kapag walang pagmamahal. Lumpo tayo pag wala tayong pagmamahal. Pwede po nating basahin yan sa unang Korinto 13:1. Hindi ko na po nilagay. Po para madali tayo. Next. Love forgive and breaks down barrier. Okay, lalagyan. Barrier, breakdown barrier. Minsan, doon sa kapitbahay namin, ano sila? Sa mga nag-aaway. Kahit nga kami sila rin, naaway ako niyan eh. Anak na yan. Naaway ako niyan. Pero alam mo, pag naramdam mo yung pagmamahal, si Joy, inaaway ng anak niya. Pero pag nakaramdam ng pagmamahal yung anak mo, yung barrier na yan, tanggal yan. Ay, yung maniwala? Kahit yung may mga mag-asawa, diba? Mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pag nag-aaway kayo, may barrier yan. Pero kapag naramdaman mo na yung pagmamahal, ay, sayang naman yung pagmamahal ko kung patuloy kaming mag-aaway. Diba? Kaya doon makikita natin, pagmamahal ay tinatanggal niya po ang harang. Barrier. Dali na, no? Saan ako? Love looks for the best in our brothers and sisters. Alam niyo itong gusto ko eh. Kasi pagka nakakakita ako na nasasaktan, alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo ito. Sila tatay at si pastora. Kung healing na rin po namin yung prayer kay Brother Albert. Natutulog ang puso nila, alam ko yan. Kasi talagang nahirapan si Brother Albert na magpa-opera tapos hindi ko lang mapigilan na hindi sabi sa inyo kasi nagkausap din kami kahapon talaga na humingi siya ng prayer. Alam ko may mga pastor na dito kaya isama po natin sa prayer si Brother Albert. Yun. Pero ito pong ibig ko sabihin. Huwag po natin ipakita ang ating pagmamahal sa ating kapatid o kapwa-tao pag mayroong nararamdaman. Mahirap pakainin yun. Kung kailan mahina sa kapag pakakainin, ang kakain lang yung bantay. Diba? Dapat habang malakas pa ngayon, ipakita mo na, pakainin mo ng pakainin. Di ba, Sister Dana? Nakita ko yun eh. Sabi niya, huwag tayong umuwi, hindi ka kakain. Hindi! Huwag na tayong kumain, sabi nung nanay. Para makatipid. Hindi! Ibaba mo kami, pastor, sa SM. Pakakainin ko sila. Palagpakan po natin ang Diyos sa buhay ng ating mga. Yun po yung tinuro ng church. Yung pagmamahal, yung sinabi ko kanina, saan galing yun? Kay pastor. Saka kay tatay.
Kasi alam niyo kung bakit ko palagi ngayon nababanggit sila. Kasi ngayon ko nararamdaman ko po kasi yun. Nararamdaman na natin ngayon kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Ngayon, siyempre, habang ginagawa mo yun, walang pagkakaiba yan sa isang tao na madamot. Doon sa amin, may katabi kami madamot. Ayaw mamigay, kahit bayabas nalalaglag, kahit na ano yan, ayaw mamigay. Pero ang lula namin, ang sabi niya, bigyan mo ng bigyan. Sige, pagka mayroong lutong ulam, may pagkain, may prutas na ano, binibigyan niya. Pagising mo ng umaga, mayroong papaya sa harapan ng bahay. Men, ibig sabihin, habang binibigyan mo ang tao, habang naipapakita mo yung pagmamahal mo sa kanya, ay lalambot yan. Lalambot yan. Magmamahal din yan. Mamahalin ka rin yan. Ito yan. Men? Kaya yun po ang yun po ang napakagandang halimbawa. Kasi magkakapatid tayo. Sinabi naman doon sa binasa natin, one heart, one soul. Di ba? Isa yung puso natin, isa yung kaluluwa natin. Kung bakit kaya pinag-isa? Bakit kaya isa? Dahil isa ang pinaniwalaan natin may Diyos. May Diyos tayo na isa na nagmamahal din sa atin. Palakpakan muli natin Panginoon. Amen? Malapit na. Nawala na. Ito pa isa. Parang nasasabi ko na kagad eh. Love considerate of others in the church. Consider. Maunawain. O sensya, ano pa ba yung mga minsan mahirap pala yung ganito na yung English yung basahin mo tapos hanapin mo yung Tagalog. Maganda siguro Tagalog na lang lahat kasi nahihirapan ako umunawa. Hindi katulad ng dalawang pastor natin yan na matagal mag-preach. Okay, sige. Ito ba isa? Doon sa mga binasa natin, mga apostol, sa kayong mga mananampalataya, they were in common. Kapatid, sabi ko niyo po, common. Kaya nga sabi na doon sa binasa natin, yung sa'yo, ay hindi lang sa'yo yan, sa akin din. Yung sa akin, sa kanya, sa inyo rin. At yung sa inyo, sa atin. Hindi pwedeng yung sa inyo, yung sa inyo atin, yung sa akin, akin. Hindi pwede pong gano'n. Magagalit po ang Diyos dyan. Hindi niya tinuro yan. Ang tinuro niya, ang sa inyo ay para sa lahat. Ang sa akin ay para sa lahat. Amen? Linawin po natin, baka ang ibig po sabihin ko dito, ay mayroon lang po tayong pagkakaisa. Mayroon tayong pagkakaunawaan. Pagka nagagalit yung isa, kailangan magpakumbaba yung isa. Ganun po yun. Hindi ko sinabing mga bagay, kasi mahirap yun. Magkakalipat-lipat tayo ng bahay. Di ba? Yun po yan ang ibig sabihin. Pag magkakaroon po tayo ng pagkakaunawaan, para hindi po tayo mag-away. Amen? Sige, next po. Ito pa. Love produce a passion for lost ones. Ito yung mga ginagawa natin, papunta tayo doon. Katulad yung mga outreaches natin. Andun yung passion. Amen? Andun yung pagmamahal, andun yung pagsinta natin sa kanila. Di ba? Pagka pupunta nga tayo sa ating outreaches, nag-iisip na tayo. Minsan, kahit hindi na tayo nakakakain ng mga maayos, pinaplano natin para makapunta. Tapos, iniisip pa natin kung ano ang kakainin nila, ang memory nila. Pero hindi pa tayo kumakain. Di ba? Totoo yan, di ba?
Sa may mga negosyo, ganun din. Pag pupunta tayo sa tindahan, iniisip natin yung kung kumain na nga yung tindera natin. Kasi pag hindi mo pakainin yung tindera mo, sigurado, pagdating mo dun sa tindahan, baka yung mga paninda mo doon, kinain na niya. O kaya wala na ka nang maabutan. Ganyan po ang nais ng Diyos ay yung passion. May passion. Next. Love enables Christian to put away their differences. Huwag na tayo para mga kapatid, si ganito magaling yan, si ganito mahusay yan, si ganito ganito yan. Huwag po yun. Pantay-pantay lang tayo. Kasi ganito po. Ang kakayahan ng isa ay hindi mo rin kakayahan. At ang kakayahan mo ay hindi rin kakayahan ng isa. Ang alam ng iba na hindi mo alam. Hindi mo alam. Diba? Ang alam ko, hindi nyo alam. Ang alam nyo, hindi ko rin alam. Kaya hindi tayo dapat magkakaroon ng yung nagpapagalingan. Huwag magpagalingan. Pagkus po ay magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Amen? Ayan. Ito, pakinggan nyo pa ito. Love makes people more important than possession. Ito pa yun. Yan po yun. Yung mga tao, importante, isa lang yung importante kaysa yung mga ari-ari natin. Mayroon nga akong nakita dyan minsan, sumakay ako, nakasakay ako. Tapos yung pagsakay ng isa, tinamaan niya yung tumama doon sa isang na sasakyan, nagalit yung may-ari. Dahil baka daw nasira yung sasakyan. Ano po ang ibig sabihin dito? Nag-alala siya na masisira yung sasakyan. Pero hindi siya nag-alala na nasaktan yung tao. Di ba? Gamit lang yan. Mawawala yan. Kaya ginawa ang mga bagay para proteksyonan ng tao. Para sa ikabubuhay ng tao. Masira man yung sasakyan mo, basta importante, walang masisira ng tao. Amen? Di ba lang mamatay yung sasakyan, wag lang mamatay yung tao. Amen? Mapapayos yun eh. Pero yung tao, kahit minsan mapayos mo, pero mayroon talagang diferensya. Pero ang sasakyan, may ibabalik mo sa dati. Pero ang tao, mga kapatid, pagka nasaktan na, pag napilay na yan, wala na, palingkado na. Diba? Ba, tagal na ah. Sabi ko, okay, tapusin na natin. Okay. Last number 3. Plug into the power of witnessing. Ito mga kapatid, mahalaga po ito. Yung last na to. Basahin po natin ang 33. Sabi po dito, at pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus at kanilang lahat ang dakilang biyaya. Yung kinanta po natin kanina. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, naka-align doon sa mga kinakanta talaga. Congratulations po doon sa mga praise team. Po. With great power, gave the apostle witness. Alam niyo po, ito po yung yung pinapatunayan po ng mga apostol ni Juan at Pedro, nabuhay po ang Diyos. Nabuhay po ang ating Panginoon. Di ba yung nagkaroon po ng resurrection. These praying, loving people become powerful. Sina Pedro at Juan po yun. Tayo rin po.
Magiging powerful po tayo kapag tayo po ay nag-pray at naniniwala na buhay po ang ating Panginoong Jesus. Amen? The witness of the power of the cross and resurrection. Nasa kinanta rin natin yan kanina. Diba? Power of the cross. Resurrection. May nabuhay sa cross na yan. Next. Evangelism is the greatest need of our times. Mga kapatid, ito na po yung sinasabi ko. Witnessing. Ipakita natin, patunayan po natin, mag-evangelize po tayo na mayroon tayong Diyos na buhay. Huwag po tayong tumigil. Tayong lahat na mananampalataya ay ipakita po natin. Ipakita natin na may totoong Diyos. May tunay na Panginoon. Gamitin po, paggamit po tayo sa ating sa ministry ng ating church. Churches weaken because so few witness of Christ. Alam niyo may mga churches po na talagang nanlulupaypay. Kasi po kukunti po yung nagpapatunay kay Kristo. Kukunti. Huwag na po tayong sumali doon sa mga churches na yan. Dapat tayo, marami tayo. Magkaisa tayo. Diba? Patunayan natin ang jihad ay binibigyan ng karapatan ng Diyos para mag-evangelize. Binibigyan ng pagmamahal ng Diyos para magmahal ng kapwa. Magmahal ng mga kaluluwa. Magdala ng kaluluwa sa harapan niya. Amen? Ganun po ang dapat natin gawin. Napakarami po natin. Kaya gawin po natin yan. Walang sigla yung mga ibang churches. Dahil kunti lang ang gumagalaw. Dapat ang jikuhan magkaroon ng sigla at marami po ang dadala. Amen? Maraming dapat magpatunay. Witnessing Christians are a powerful force for God. Amen? Di ba napakalinaw? Explain ko ba yun? Mayroon mag-explain? Aba? Amen? Hindi na po. Alam ko maintindihan yun po. Napakahusay niyo po. Ngayon po malapit na tayo matapos. Ito po ang lesson sa binasa natin. Tingnan po natin. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi, ito po, tingnan niyo po, maigi po, pakinggan niyo, ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Patuloy ang paggawa ng mga apostol, ng mga kamanghamanghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. Nabuhay muli. Tayo din po mga kapatid, patuloy nating patunayan na buhay ang makapangyarihang Diyos na ating sinasamba. Amen? Palpakan po natin Panginoon. At sa aking pong pagtatapos, mayroon lamang po akong nasaan na ba yun? Wala. Alam niyo po, ano po ito? Naman na tayo. Charger. Mayroon po tayong source of energy. Napakalakas na energy, ang Diyos. Bible, power bank. This Bible, loaded by the Word of God. Totoo hindi? This Bible, full of charge. Bakit hindi siya full of charge? Kasi po, salita ng Panginoon ko. Lahat po ng hahanapin natin andito. Lahat po ng nangyayari sa buhay natin,
mababasa natin dito. Kaya loaded siya. At ang cable na ito, ang cable, may lang, kasi minsan may mahabang manalangin. Ang kalakip nito, katumbas nito, prayer, love, and witnessing. At tayo po ito. Connect. We must connect into the power of God. Amen? Sa aking pagtatapos po, yan po ang sa ating conclusion. Ayun, sakto. Yan po. The great source of energy is God. We must plug into the power of Him with prayer, love, and witnessing to win the bondage of soul. Amen? Amen? Tapos na tayo. Parang gusto niyo matugtungan ko yan. Mayroon pa ako dito. Pero puputulin ko na po. Maraming salamat po sa ating lahat. Pero gusto dahil pong pakanta yung last song na kinanta po nila dahil talagang nakita ko yung ano doon. Congrats talaga. Grabe. Eh kung bahala na ang Diyos sa inyo magbigay ng pagpapala. Kantahin natin, makikikanta ako. Ayun, parang blessed talaga ako ngayon kasi marami akong inaanak dito eh. Dito mayroon pang imported to. May imported pa tayong gitarista kaya thanks God. No? Promotion belongs to God always. God bless sa ating lahat. Pwede po natin kantahin. Sing po. Tayo po tayong lahat. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, declare. His name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus
sa yung mga salita na aming narinig ngayon. Sa pamamagitan po ng iyong pagmamahal sa amin, sa pamamagitan po ng inyong pagkikipag-usap sa amin, sa pamamagitan po ng inyong pagpapakita sa amin, pagpapatunay sa amin na kami po ay yung mahal na anak. At ang bawat isa, Panginoon, na yung mga anak ay patuloy po na magtitiwala sa inyo at susunod sa inyo dahil kayo lamang po ang nagmamay-ari sa amin. Maraming pong salamat. I-bless mo po ang bawat isa na narito sa po ng kanilang pamilya, anuman Panginoon ang kanilang naisin, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong panahon, ay ipagkaloob mo po sa kanila. Kaya din, Panginoon, ang iyong lingkod ay hinihiling po, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, akong gamitin sa inyong ministeryo hanggang sa ako po, Panginoon, ay malakas pa. Maraming salamat sa church na ito, Panginoon, na binuo mo ng iyong pagmamahal at ito ay matatag ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi na Amen. God bless po sa ating lahat. Ate Joy, halika na Ate Joy. Thank you, Pastor, sa napakagandang mensahe. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.